mahaba yung ating ebanghelyo. Kaya maiksi lang aking humilya. Hindi tinanggap si Jesus bilang isang taga-Nazaret na may kaalaman sa salita ng Diyos at sa kanyang pahayag na mangyayari na nga ang sinasabi ni Isaías, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita." Kaya nga sinabi ni Jesus, walang propeta na natatanggapin sa kanyang sariling bayan. Nangyari ito sa Nazaret kung saan siya lumaki. Kaya ang mga tao kilala siya, si Jose at si Maria. At hindi sila makapaniwala na itong si Jesus ay anak nga ng Diyos, ang Mesiyas na pinadala ng Panginoong Ama. Ngunit alam natin na si Jesus ay may propesiya sa mga tao at sa buong bayan ng Israel. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, ang magambulag makakakita, at bigyang kaluwagan ang mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Sinasabi ito ni Jesus na itong propesiya na ito ay mangyayari sa aking sarili at sa aking pakikisalamuha sa inyo. Dahil si Jesus nga, ang presensya ng Diyos, siya ay narito upang ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon at upang gawin niya na mangyari nga ang kaharian ng Diyos sa bayan ng Israel at sa buong mundo. Ano po yung kaharian ng Diyos? Yan ba ay isang lugar? Yan ba ay isang kingdom? Hindi po. Ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos o ang paghahari ng Diyos ay ang presensya ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa ating lipunan, sa ating sambayanan at sa ating simbahan. Na ang Diyos ay talagang naririto sa ating presensya. At kapag isinasabuhay natin ang pagmamahal, pagtutulungan, kapayapaan, at pagbibigayan, mararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Si Jesus ang nagdadala ng presensya ng Diyos sa bayan ng Israel at sa buong mundo. Kaya nga mga kapatid, itong lipi, itong sipi mula sa propeta Isaias ay pareho sa awit ni Maria, ang Magnificat. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Dahil ako ay ang mga bilanggo ay mapapalaya. At maririnig natin sa awitin ni Maria na mangyayari nga sa kanya sa pamagitan ng kanyang buhay na inialay sa Diyos, na magiging ina siya ng Diyos, ina ni Jesus, upang magkaroon tayo ng tagapagligtas sa kasalanan at sa kamatayan. Si Maria ay bahagi ng kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos. At alam natin na si Maria ay pinalaki, inalagaan ang ating Panginoon sa bayan ng Nazaret. At nakita niya na itong batang ito ay hindi lamang ordinaryong bata, ngunit isinugo ng Diyos Ama upang maligtas tayong lahat.
sa ating novena kay Maria Bambina, ginugunit natin na si Maria ay ipinanganak upang maging tagapaglingkod ng Diyos bilang ina ng Diyos at ina ng simbahan, ina ng sanlibutan, ina ng Diyos, dahil siya ay ina ni Jesus na Diyos. Kaya mga kapatid, sa pamamagitan ng ating pagdarasal at pagdiriwang ng misa, hingiin natin ang biyaya sa Diyos na sana nga ang paghahari ni Jesus ay laging nangyayari sa ating buhay at sa ating simbahan at sambayanan. Kapag maraming krimen, mahirap makita ang presensya ng Diyos dahil parang nagwawagi ang kasamaan. Ngunit sa ating pagdarasal at sa ating pagtutulungan, mararamdaman natin na ang Diyos ay sumasa atin lagi. At sa pamamagitan ng tulong ni Maria, naway bigyan tayo ng lakas upang makapaglingkod sa Diyos tulad niya, na magiging mabuting Kristiyano at mapagmahal sa kapwa-tao.